Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kapayan. Cancer, this reading is for you, 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading ito, Cancer. General reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad nyo. Wala sa baraha ang inyong kapalaran. Kayo pa rin ang makapagdidesisyon nito para baguhin. Gawin nyo lang guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito. Hindi yun negative, it's a warning. Pero kung gusto nyo na positive lang reading ang gusto nyo makuha or madinig, hindi po ako ang channel na yun. Kasi sinasabi ko talaga kung ano yung nakikita ko sa baraha. Para rin sa inyo yon. If you want lang naman, siyempre. Take care. Enemies are working against you. Mag-ingat ka. May mga tao or may tao na gagawa ng hindi maganda sa iyo. Maring nahandito yung sitwasyon na minamatyagan ka o may pagmamatsyag na magaganap o mangyayari. Yung may mga behind your back. Baka mamaya pagka naglalakad ka, kung saan man yan. Kung sa trabaho man yan, ganyan. Or maybe this is you. And victory in some Edibor, congratulations. Maari you are related to Aries. Or may mga victory situation. Indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Meron ka sitwasyon na hinahayaan mo lang yung sarili mo na parang nahadon ka lang sa point na paikot-ikot. Yan. Maaari din nahadon ka sa point na may mga bagay na you want to decide pero hindi ka makapag-desisyon. Maaaring dalawang isip ka or hinahayaan mo lang yung mga bagay-bagay na situations in life. Pwedeng halimbawa, itong mga chismosa or mga tao or mga galit sa'yo or mga nasa paligid mo, hinahayaan mo lang sila na api-apihin ka or kung ano yung sabihin sa'yo behind your back. Diba? Or pwede rin na sa trabaho mo, diba? Parang paulit-ulit na lang sa gawa ng Diyos. Yun at yun. Pare, halimbawa sa sahod mo, pareho pa rin. Kumbaga, hindi man lang tumaas, hindi man lang palagi nagkaka-bonus, pwedeng gano'n. Kung saan, o pwedeng sa relasyon, parang paulit-ulit na same pattern yung nangyayari sa'yo, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Dealing or relationship with a younger man. Pwedeng kapatid mo ito, pwedeng ikaw ito, or pwedeng kasama sa or someone na mas younger sa'yo, no? Para magkakaroon ka ng connection sa kanya, or may mga union situation, pwedeng gano'n. Or pwede rin na itong isa sa enemy mo, or halimbawa, yung kapatid mo, palagi mo minsan nakakasagutan, di ba? O yung kasama mo sa trabaho. Or pwede, ito yung tao na ito na hindi man siya mas bata sa'yo, kasi andito rin si Victory, hindi man siya mas bata sa'yo, baka ito yung tao na to na nagmamatsyag sa'yo. Or sa iba sa inyo is, maring kaedadan mo na isa siya sa may ayaw sa'yo. Or ikaw itong may ayaw sa kanya. Distant friend is thinking of you. Pwede na, when it comes to a friend kasi, is pwede ang kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, tita mo, kamag-anak mo, family mo, ganyan. Kung sino man yan, no? Na may taong na palaging nasa isip kanya. Pwedeng there's a distance at makaka-receive ka raw ng mga love, deep affection, and caring. Pwede mga galing sa mga taong mahalaga at mahal ka, pinahalagan ka. Pwedeng sa tao na to na mas bata sa'yo. With comes naman sa lahat dyan family, friend, kaibigan, karelasyon, yan. And may mga situation na medyo mahihirapan ka. Maybe you're suffering for something. Pwedeng sa trabaho, medyo mahirap, busy, marami ginagawa, pwedeng ganun. O kaya pwedeng yung, lalo na sa Pilipinas, di ba? Parang sobra yung traffic, talaga magsasuffer ka talaga ng siyam-siyam para maghintay at makauwi lang ng bahay. Kumbaga parang mas matagal ka pa nasa kalye kahintay dahil sa sobrang traffic. May mga suffering situation, pwede rin na na may mga
takot ka na mararamdaman, kaba na mararamdaman, pag-aalala na mararamdaman, or yung iba sa inyo is maaaring magkaroon kayo ng mga dreams na hindi nyo maintindihan, pwedeng nakakatakot, pwedeng understanding dream yan, kung ano man yan. And mag-ingat din kayo kasi baka iba sa inyo is magkaroon kayo ng sipon, ubo, masakit ang lalamunan, masamang pakiramdam. Pwede rin kasi kapag pagod ka, di ba, masama pakiramdam mo, sinisipon, masakit yung throat nyo, maaaring minamalat-malat kayo, ganyan. Or someone is sa pamilya mo, pwede may mga sakit, di ba? Ngayon, medyo ingat-ingat na lang, may mga disease. May tao na may sakit talaga, no? May tao na sensitive or yung siya, fragile siya. Kumbaga, madali siyang masaktan. Pwede ikaw to, parang madali ka masaktan. O kaya, sensitive, ganyan. Or someone is sensitive. Mga ganyan. Halimbawa, naalikabukan ka lang, nagkakaano ka na, nagkaka-rashes ka na, yung mga ganun. Mapantal-pantal. And makaka-receive pa daw ng gift or someone's giving you a gift. Vice versa tayo, Yan, makaka-receive ka daw ng mga gift or may mga souvenir, may mga promotion situation, ganyan. Halimbawa, may binili ka, tapos may kasama siya, ganun. O kaya naman, may tao magbibigay siya ng gift kasi andito rin si Heart, taong malapit sa'yo, may marireceive ka. Purpose, expectation, and destination. Nandito ka sa point na this 1 to 15 is you are more on focusing to your target. You are more on focusing sa purpose in life. Halimbawa, this year is ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Then next year, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Handun ka na nasa point na yon. No? Alam mo yung destination na natatahakin mo. Or you need, no? Maari kasi iba dito nagkakaroon kayo ng pag-aalala at nalilito kayo. No, maari hindi nyo alam kung ano yung tatargetin nyo. Pero this is the time na you need. No, this is the time na may mga sitwasyon din na maaaring magpe-prepare ka or may mga arrangement or may mga aayusin ka na sitwasyon by the 1 to 15. Yun. Iba sa inyo medyo makakaramdam ka daw ng kalungkutan. Kakaroon, mag-isolate ka or nahandun sa may mga disappointment situation happen. Halimbawa, sa kasamaan mo sa trabaho, sa boss mo, sa karelasyon mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, ganyan. May mga, o kaya yung na madi-disappoint ka kasi parang feeling mo may mga something missing when it comes to yourself, ganyan. May mga kakulangan o may hinahanap ka na hindi mo mahanap, pwede mga ganong sitwasyon. Mag-isolate ka, may mga isipin ka mga bagay. Energy niya. Energy niya. Your energy. Dali lang, anak. Energy mo ngayon is 1 to 15. Ano ka? Satisfy. Emotionally, financially, sabi ko ni. Yan, medyo satisfied. May mga kasiyahan. Ako nakikita. Spiritually yan. Satisfied. There's a reward. Ako nakita sa'yo. May kasaganaan sa'yo. Andito rin yung there's a good foundation situation din. Pagdating siguro your family, yung mga kasama mo sa trabaho, your friend. Basta there's a good foundation sa'yo. May kasaganaan, may mga reward, satisfaction. Meron ka daw wish come true na makakamit. And handito yung pagiging mo, no? You are very confident this time sa nakikita ko. And nandun ka din sa point na you are thinking about something na parang umaasa ka na magsasucess ito. Umaasa ka na magiging okay ito. Umaasa ka na ganun-ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun ang energy na nakikita ko dito sa'yo. And also parang you lead something. Hindi ko alam kung if you are a leader o may mga ililid ka na situation, may mga kausapin ka man, ganyan. May mga harapin ka, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Umaari din na may mga pagtulong. Ako nakikita, either ikaw ang tutulong or may taong tutulong sa'yo. Parang may pagtulong din ako nakikita. Yun ang confident. Iba sa inyo is a travel. Ganyan. Maaring may mga travel. 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months man yan or by the next year of August, pwede ganun. May malayo man o malapit.
Okay. Anong parating? Sandali, anak. Ay! Parating sa'yo. Pagka dito sa parating, gaganatin ko. Walang dami naman baluga. Dami nito, universe. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo is there's a valuable things coming sa'yo. Pwedeng may papasok na pera sa'yo o kaya nga mga value things. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. Also, parating din sa'yo is nandito ka sa point na siguro magte-take a rest ka or handun yung magre-relax ka, magre-recharge ka, or you need, no? Or you need. Yan, may mga mag-quick time ka at magbibigay ka daw ng time, space sa sarili mo this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, parang you're starting fresh or magre-refresh ka by this 1 to 15. May mga time ka na ganun. Maaring nga na mag-another path ka or maybe nahandun yung point na ano ba ito? Magkakaroon ka ng pagpaplano to something na you want to escape. Yun na nakikita ko sa'yo ito. Sa'yo. Halimbawa, kasi nga gusto mo magpahinga, magpapag-rest ka muna, magpapahinga ka muna for 1 day, for 4 days, mga gano'n, halimbawa gano'n. O, so parating din sa'yo is, dito sa'yo, mas more kang mag-take good care sa sarili mo. Ganyan. Maalagaan mo yung sarili mo and you are thinking para mag-iisip ka na more to yourself to success. Siguro magsisave ka na ng money or nagsisave ka ng money andun sa point na yun. Parating din, merong tao dito na maaring nagkaroon kayo ng hidwaan or nagkaroon kayo hindi pagkakaintindihan or pwede rin na malaki man o maliit ito Maaaring na ganun ba nagkaroon kayo ng away. Halimbawa, nagkaroon kayo ng disappointment sa kanya, sa iyo, ganyan. Magkakaroon daw kayo ng pag-uusap. Pwede magkakabati kayo nitong tao na to or yung gano'n. O sa parating din sa iba, merong daw tao na magko-confess sa'yo or may sasabihin siya sa'yo. Itong tao na to, siya, sa tingin ko kasi you feel relaxed sa kanya. Yun. Itong tao to is a person who care you, ganyan. O kinikare ka niya. Yan. May sasabihin daw siya sa'yo. Sa nakita ko dito. Siguro may sasabihin siya sa'yo about something parang mag-iisip ka pag sinabi niya yun sa'yo. Siguro makakaramdam ka na ng konting sadness o mapag-iisip ka ng something negativity. Pero it's for your, naman siya, magandang situation. Para ikakaganda mo yun. Pero sana maging open-minded ka, no? About dun sa sitwasyon na yun. Meron sa iba sa inyo parating sa'yo, meron ka daw malalaman na katotohanan. Yun. Or there's a truth na magre-reveal. Someone want ng apology, o mag-apology talaga. May tao nagkakaroon ng regret at may tao dito na gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. Siguro mag-explain siya, ganyan, or makakarinig ka ng explanation na manggagaling sa iba, or ikaw ito, ganyan. Tapos i-explain niya na, ganyan, kasi hindi yung totoo, ganito yung ganyan, baka ganon. Ano ang dapat iwasan ni Cancer? O baka ikaw yan, ha? Tandaan mo palagi na hindi ko binanggit ang pangalan. Hindi mo ito personal reading. So, may ganun no? Dapat iwasan. Tama naman. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, isa yun yung mapanghinaan ka ng loob, magkaroon ka ng pagpapabaya pagdating sa sarili mo at sa kaperahan. Ang sinasabi rin dito. And
kailangan mo daw magpakatatag. Ang sinasabi, huwag ka daw makokontrol ng situation. Umiwas ka sa mga taong bitter o being a bitter. Umiwas ka sa mga tao na abusado, yan, babae man o lalaki, or ikaw, huwag ka maging abusado, vice versa, mga taong bastos, or masakit magsalita, or hindi wala sa katwiran, or ikaw ito, umiwas ka sa maging ganun, maging rude, iwasan mo yung mga taong dishonest, or maging dishonest, iwasan mo yung mga taong mapang-ape, or mang-ape ng tao. Tandaan mo, palagi mo isasama yung sarili mo dun, ha? And iwasan mo yung mga tao na hindi marunong tumupad sa pangako nila, sa mga sinasabi nila, or sa'yo din, syempre, no? Alagaan at mahalin mo yung sarili mo. Don't be stagnant, iwasan mong tamarin, at syempre, is not to cooperate someone into your life. Yung mga bagay, iwasan mo yung hindi mo i-develop yung mga bagay na dapat i-develop sa sarili. Pagkakaisa is needed. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Cancer in love. May baril to. Ay ko. Love. Love, can't you see I'm alone? Ay, ganun. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, you need to be aware. Kasi may tao na maaring makikilala mo siya in a distance. Pwedeng nasa probinsya siya, nasa ibang bansa, or magkalapit pari, parang gano'n. Pero sabi ito, you need to be aware daw. Makakaramdam ka sa kanya ng saya, or magiging masaya ka sa kanya, or pwedeng kasamahan mo rin to sa trabaho, sa iba sa inyo. Pero sabi, mag-ingat ka. Kasi, itong tao na to, baka mapasok ka in an option. Yun ang sabi. Yan. Basta huwag kang papasok sa option. Hindi ka pang option na tao. Tatandaan mo. You are worthy. Tatandaan mo palagi yun, ha? And kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, syempre, handun na yung talagang isa sa inyo is nag-move na talaga. Kasi hindi rin kayo nagkasundo. There's a breakup talaga. Hindi kayo naging same page na itong tao na to. Kasi alam mo, handun kayo sa point na kung ano yung pinapakita niya sa'yo, yun yung ipapakita. Ano ipapakita mo sa kanya, yun yung ipapakita niya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Pero isa sa inyo is still naguguluhan at naghihintay pa rin. Na dun, tong tao na to, or maybe this is you, nagkakaroon pa na pag-daydreaming, fantasizing with pagdating sa'yo. Ganon din naman sa mga single. Yan, maaring may tao na nagpapantasize sa'yo, no? O dinidream ka niya talaga. Yun ang nakikita ko. And then also, gusto nitong tao nito ng apology, or baka mag-apology to sa'yo. Naghihintay. May tao naghihintay. Isa sa inyo naghihintay. May third party pala. Sa mga magkakarelasyon, sa iba kasi sa inyo, dito kayo sa point na walang lovers. Maybe you are single, sa iba, kasi you are more on focusing to your future. Yung mga talagang may mga tao kasi hindi pa interesado when it comes to a love. Parang nandun pa sa point na meron pa silang gustong aksyonan, or meron pa siyang mga bagay na pinaprogress, may mga plano pa siyang ginagawa. Parang sa iba siya parang nagtithink kayo na about traveling, yun ang nakikita ko dito, no? Yun. And then also, yun nga, sa mga magkaka-relasyon nga, ang nakikita ko dito, hoping hindi magkaroon ng paghihiwalayan, pero pwede kasi kayong dumaan sa hindi pagkakasundo. May mga bagay na hindi kayo mapagkakasunduan. Yun ang nakikita ko. Medyo magiging magulo. Basta habaan mo na lang yung intuition mo. No? Sa nakikita ko dito, ang habaan mo na lang yung pasensya mo. Isa sa inyo kailangan maging mahaba ang pasensya. Hindi man kayo magkasundo,
sa ibang aspeto ng buhay nyo, pagdating sa relasyon, kumapit lang kayo. Pwede rin na, kasi busy yung isa, o ikaw busy ka, kaya hindi kayo mag-match-match minsan. Yun. Dito sa iba naman sa inyo, is, may panggagamit. Ibig sabihin, either ikaw ginagamit mo siya, or siya ginagamit ka niya. Anak, baba mo na. Money. Sandali lang anak, last na to. Opo, opo, opo. Opo, opo, opo. Shoshmatic sa I. Sa money mo. Okay, when it comes sa money mo, ay nandito ka naman sa money mo na nagkakaroon ka naman ng pagpaplano. Yan, may mga plano ako nakikita sa'yo pagdating sa money mo. Pero ang sinasabi dito, actually sa money mo, there's an excitement situation. Ako nakita, siguro baka may dadating, diba? Kasi medyo magiging exciting daw. May exciting part pagdating sa pera. And then also, mag-ingat ka. Losing something valuable sa'yo. Pwede kang manakawan. Yung iba naman sa inyo, kung ano man yung valuable things, pwedeng mawala. Pwede rin na mahulugan kayo na mahalagang bagay. Ganyan. Mag-ingat kayo, ha? And sabi dito, mag-trust ka daw sa intuition mo pagdating sa pera. May mga bagay na kailangang aksyonan pagdating sa pera na sinasabi dito. Kasi, ang sabi dito, it's up to you to make it happen. The positivity happen into your life pagdating sa pera is nasa sayo daw. Yun ang sabi. Ang kailangan mo lang daw is you need to escape in a situation na you feel it's not working to you anymore. Pwedeng ganun. Ay, may nag-ano sa tenga ko. Okay. Or handang you need to getting away with something. Mga ganun. Or handang yung sitwasyon na kailangan mo talaga magplano. Yun ang nakikita ko pagdating sa kaperahan. No? Mag-ingat kayo sa pera nyo. Baka madaya kayo. Or maloko kayo. May nakikita rin ako, another message. May mga getting together. Pwedeng may mga fun, happiness, enjoyment. Getting together ng close relationship man yan. Family unity reunion or celebration. Pwedeng gano'n. Sa iba naman, surprise parties event. Sa iba is may coming home. Ibig sabihin, either ikaw is pupunta ka ng ibang bansa, uuwi ka ng Pilipinas, probinsya, or kalapit baryo. Or uuwi ka sa baryo mo, pwedeng ganun. Or someone is magagaling ng ibang bansa, pupunta sa'yo, basta vice versa. May mga mapag-uusapan related to a wedding, or may mga pupuntahang wedding yung iba. Ay, kabiguan pala to. May magtatapos daw sa buhay mo. Merong darating na ikalulungkot mo. May financial problem kayo. May mangyayaring may darating na ikalulungkot mo. Sabi. May sinasabing paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat na magaganap sa iba. Pwedeng lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng place, lilipat umaga, tanghali, gabi. Pwedeng gano'n. Section 1, Section 2, Section 3, Department 2, 1, 2. Pwedeng gano'n. Basta may paglipat. Any situation of paglipat. There's an end of a cycle happen. May sinasabi rin dito na may mga bagay na isa sa ayos. May nag-aaral ka? O may pag-aaralan ka? O may pinag-aaralan ka? Anong advice mo po? Yun yung nakita ko sa baraha. Advice po, universe. Advice niyo po. Tama naman. May nakikita ako na papers and documents. Hindi ko alam kung ano yung related sa no? Maaring may mga susulatan ka, ipapasa, aasikasuhin, i-speech, or dapat isaayos. Parang pwedeng gano'n, may mga isasaayos ka ng mga papers and documents sa iba. Or you need. Okay. Ay, dalawa galing. Magkakaroon ka ng koneksyon sa tao mas bata sa'yo. Dalawa kayo magkapatid? Isa or dalawa na iba? Yan. Tsaka sa isang taong mas may edad sa'yo. Sa iba sa inyo. Okay, when it comes sa advice,
What comes sa advice is, sinasabi dito na you need to use your head when making a decision. Mas unahin mo yung head mo than to your heart. Ibig sabihin, pag-aralan at pag-isipan ng mga bagay-bagay. Seek an information, ang sinasabi dito. Kailangan may mga pag-aralan, aralin, alamin, i-research, siyasatin, gawin. And then also, focus action to make it real. Yung mga goals mo sa buhay mo. Make a plan. You need to be aware sa lahat ng bagay, lalo na rin sa perahan, or you need to save money, or iba naman sa inyo, you're saving monies naman talaga. And focus sa mga objectives or sa mga layunin sa buhay. Start to begin or sa mga goals, or you need to settling the goals na kailangan mo or gusto mo sa buhay to success. Sinasabi rin dito na ano tawag dito? Grounded, tsaka kailangan mo daw pag-isipan in advance yung mga didesisyonan, aaksyonan, i-move, sasabihin, o gagawin. No? Ibig sabihin, think advance before mong gawin yung mga bagay na yon. Ano ba yung advantage? Ano ba yung disadvantage? Ganyan. Para hindi magkaroon ng hindi mag-mess yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. And then also, you need to use your wisdom or yung katalinuhan mo to clarity any situation in life. Yung ba sa inyo may mga gagawin daw kayo na mga bagong project o kaya na may mga pagpapasyahan kayo na isang sitwasyon sa buhay. Parang there's a decision making or there's a big decision making ka na gagawin. This 1 to 15. Yun ang nakikita ko sa'yo. Tsaka may sinasabi na ano ba yun? Parang may lumilipad. May sinasabi dito na parang mai-inspired ka daw. Meron kang sitwasyon na may mai-inspired ka. Iba dito, thirst of knowledge, or may mga new idea na papasok daw sa'yo. Yun. Arigatou naman si God, please.